Ang mga dokumentong kinatatakutan, BIR, AMLC, at bank records na maaaring magbago ng lahat. Habang nakatutok ang marami sa palitan ng argumento sa impeachment court, may isa pang usapin na mas tahimik pero posibleng mas mahalaga. Hindi ito tungkol sa talumpati. Hindi rin ito tungkol sa mga soundbites. Ito ay tungkol sa mga dokumento. Nitong Lunes nga po, muling hiniling ng prosecution panel sa impeachment court ang paglabas ng subpoena para sa ilang records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council or AMLC, at ilang piling bangko na nagsasabing may kaugnayan sa mga transaksyon ni Sara Duterte. Para sa prosecution, hindi po ito simpleng paghahanap ng ebidensya ng walang basehan. Ang kanilang posisyon, bahagi ito ng due process at ng proseso ng pagberipika ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga aligasyon. Sinusuri ng impeachment court. Ayon naman po sa kanilang mga abogado, may mga pagkakataong pinapayagan ng batas ang paghingi ng ganitong mga record, lalo na kung may legal na proseso at sapat na batayan. Sa kanilang pananaw, ang impeachment ay natatanging constitutional proceedings na may sariling patakaran sa pagkuha ng ebidensya. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang kung may testimonya. Ang tanong ay, ano ang sinasabi ng mga dokumento? Isa po sa mga pangunahing issue sa impeachment complaint ay ang paggamit ng mahigit 600 milyong piso confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Para po sa mga nagsusulong ng subpoena, hindi sapat ang mga pahayag lamang. Ang tunay na makapagbibigay ng mas malinaw na larawan ay ang paper trail, ang records ng mga deposito, withdrawals, at iba pang financial document na maaaring magpakita kung paano nagalaw ang pondo. Samantala, mariing tinututulan naman ito ng depensa. Ang kanilang posisyon, masyado daw pong malawak at hindi pa napapanahon ang kahilingan para sa mga records na ito. Ngunit para sa karamihan, kung ang mga dokumentong iyon ay makakatulong upang linawin ang mga issue, bakit hindi hayaan ang proseso na magpatuloy? Hindi pa ito usapin ng paghusga kung sino ang tama o mali. Ang layunin po ng proseso ay alamin ang katotohanan batay sa ebidensya. Dahil ang isang demokrasya, ang pinakamahalagang batayan ng pananagutan ay hindi po haka-haka, kundi mga dokumentong kayang patunayan ang bawat transaksyon. At habang hinihintay ang magiging pasya ng impeachment court sa usapin ng subpoena, isang tanong ang nananatili. Kung may mga dokumentong makatutulong para linawin ang katotohanan, dapat pa itong ilabas? Ang magiging sagot ay hindi lang mahalaga sa korte, kundi po para sa bawat Pilipino na nais malaman kung paano ginamit ang pondong nagmumula sa kanilang buwis.